world! Hello Philippines! Magandang araw! Ako nga pala ang bago niyong makakasama sa bagong segment na ito na Tanong Ko, Sagot Mo! So ngayon is tanungin na natin si Rubian. Pero bago yun, pinanood na namin yung documentary na pinamanggatang The Century of the Self by Adam Curtis. So ngayon is mag-start na tayo. Magandang araw, Rubian. So simulan na natin para sa iyong unang katanungan. How do you view our society in contemporary times? Any opinions, thought, or feelings? Okay, so society nowadays is changeable and very flexible present. So, ngayon nakikita ko yung society natin now, parang napakalaki na pinagbago. Parang hindi na siya tulad ng dati. Sa technology pa lang, di ba? Ang laki na ng pagbabago. Pero hindi ko inaano yung technology. Alam naman natin na yung technology is sobrang laki na itinutulong sa atin ng technology eh. Pero, hindi ko alam kung ako lang. Pero, pag pumunta ka sa social media, parang puro negative thoughts, negative energy. Kasi ngayon, yung mga tao parang lumalagpas na sila sa line eh. Too obsessive, kahit mga toxic pinopost, di ba? Pati yung pag-aaway, pinopost nila. Parang, ngayon, hindi na healthy yung social media. Parang hindi na sa atin healthy. Tapos kung ano yung mga nakikita ng mga tao, ginagaya, di ba? Ngayon kasi yung society forces people to act like the other popular. Parang iyon na talaga yung standard nila. So, sadly lang na parang medyo nakakatakot na yung pagbabago na ng society natin. Okay, so next question. In your own perspective, explain the effects of globalization in your daily living. So, provide at least 3 examples. Okay, so globalization impact in our daily life through change in communication, finance, and technology. So globalization have both positive and negative effects. So bakit nga ba may positive effect yung globalization na to? So alam naman natin na yung technology is sobrang laking tulong para sa atin. So napapabilis yung ginagawa natin. 'Di ba dati parang kailangan mo pong magsulat para makapag-communication. Ngayon, isang text or chat mo lang, na-receive na agad, wala pang 1 minuto. And so ngayon, yung communication natin is napapadali kahit nasan man yan. Kahit nasan lugar man yan or ibang bansa, napapadali yung pakikipag-communication natin. So, yung globalization din is tumutulong ito sa financial natin, di ba? Dahil nga sa pakikipagkalakalan. So, dahil nga seller yung ate ko, sobrang laki ng tulong ng globalization sa financial namin. Okay, so next question. Provide an explanation on how globalization will affect your life in your chosen profession. Its possible advantage or disadvantage. Okay. So, dahil sa globalization, sobrang laki ng epekto nito sa pinili kong profession. I am a future educator. So, sobrang laki ng tulong ng globalization sa pagkatuto ko sa English language. So, alam naman natin na yung English language is first communication language. So, kung sakali man napupunta kang ibang bansa or abroad, hindi ka mahirapan na makipag-communicate. So, yung globalization din, dahil sa globalization, mas naging advanced yung mga technology natin na nakakatulong sa pag-aaral namin sa mga estudyante, di ba? Oh, okay. And next question, provide your own interpretation of what the documentary is about. Enumerate at least 3 concepts and ideologies discussed on the film. Okay. So, yung The Century of the Self, it described the way our ideas about human nature have changed. Dito, pinapakita din yung development ng psychologists. Pinapakita din dito yung pagmamanipula sa mga tao. So, dahil nga po gusto nila mapaniwala or mapasunod yung mga tao, gumagawa sila ng marketing strategy para mamanipulate nila yung mga consumerism. So, dito sa The Century of the Self, pinapakita yung isa-isang pagbabago ng society. So, next naman is
explain digital citizenship and how it is relative to the documentary provided na pinanood natin. Okay. Yung sa digital citizenship is the norm of appropriate and responsible technology use. Pero ngayon, nakakatakot lang kasi mapamatanda or mapabata, inaabuso nila yung paggamit ng technology or social media. Yung digital citizenship nga ngayon is parang katulad na siya nung nasa documentary eh. Kung ano yung uso, doon nakapokus yung mga tao. Katulad ngayon sa social media, kung ano yung uso, yun yung ginagaya ng mga tao. Sabi nga sa documentary, yung mga tao daw is madali daw i-manipula or madaling kontrolin. Okay, so last, are you satisfied with how society is structured nowadays? If yes, why? And if no, why not? Okay. For me, no, I'm not satisfied. Because nowadays, sobrang dami ng pagbabago eh. Lalo na sa technology and social media. Sobrang ang daming taong nakatutok ngayon sa technology and social media eh. Ultimo bata, tutok na tutok talaga ngayon sa teknolohiya. And hindi nga natin nakikita na yung ibang bata na lumalabas eh. Hindi na nila natitikman yung mga larong kalsada, larong kalye. Talagang ang mga bata ngayon, bihira na lang makikita mong hindi gumagamit ng cellphone eh. Halos lahat ngayon tutok na sa mga games sa cellphone, mga social media, TikTok. So doon na sila tutok ngayon. And dahil nga sa sobrang advance ng technology, yung ibang tao, nagiging tamad na. Lagi na lang nakadepende sa teknolohiya. And ngayon yung kultura natin is parang unti-unti na siyang nawawala. And yung ibang tao din, imbis na tangkilikin yung sarili natin, mas tinatangkilik pa nila yung mga produkto ng ibang bansa kaysa yung sarili natin, di ba? And ngayon, yung mga bata ngayon parang unti-unti na silang nagbabago. Parang hindi na nila nagagamit yung mga paggalang, katulad na lang ng pagmamano, pagsabi ng po at opo. Parang hindi ko naman nilalahat na lahat ng bata is hindi gumagalang. Pero pansinin mo, parang karamihan sa mga bata, hindi na sila gumagalang, hindi na nila ginagamit yung pagmamano o yung pagsabi ng po at opo. Di ba, hindi na nila ginagamit yung types ng paggalang na yon. And sadly, our society is unti-unti na nagbabago. Pero sana, maging maganda ito sa mga susunod na henerasyon. Pansin man natin ngayon sobrang laki na ng pagbabago ng society natin Ultimo yung climate change, unti-unti na siyang nagbabago. Sa sobrang laki ng pagbabago ng society, sa daming nagtatayo ng mga factory, dumadaming transportation, pati yung panahon ngayon is naapektuhan. Pansinin natin ngayon na pati yung heat temperature, sobrang laki ng pagbabago compared dati. Kaya, ang maipayo ko na lang is, lagi tayong mag-iingat. Lalo na ngayon na sobrang init. So muli, maraming salamat sa iyong kasagutan, Miss Rubian. Pero munting paalala, ito lamang ay isang personal na opinyon. Wala po kaming intensyon na may masaktan o maapakan na isang personal na opinyon ng isang tao. Muli, ito ang tanong ko, sagot mo.